Hello po, welcome po ulit tayo dito sa kusina ni Nanay. So ngayon po ay gagawin ko, ngayon ay tayo po ay magluluto ng ara, sabi nila. So ito po yung upo sa Tagalog. So ito yung mga upo na hindi pa masyadong lumaki. Tapos ito na, mga baby na upo. So ito po, sangkap natin. At ito yung gagamitin natin na pang ganun. So makikita po ninyo kung ano yung gagawin ko. So I have to like this kasi it's either kung gusto ng medyo malapad, ito yung gamitin. Tapos yung kung makipot yung gaganunin, ipapasok mo saan yung bunga ng upo ay itong medyo maliit ang gamitin. So magkaiba po yan. Saka maganda po ito niya. Itong isa kasi kusa din po itong umaano. Parang pinakutsilyo nyo yung mga tatanggalin doon sa loob. So ito po yung gagamitin ko kasi malalaki po itong ara. So una po natin gawin ay kailangan po natin itong peeler. So peeler po kailangan dito. Peeler po natin ito. Hileran ko ito para matanggal yung kanyang balat. Ito po yung upo sa atin eh. Hindi siya lumaki. Sa atin malalaki yung upo natin dyan. Malalaki yung upo doon sa Pilipinas at saka dito ay maliliit siya. Mga baby pa lang ito. Sa atin antayin pa natin itong lumaki. Diba? So kailangan pong i-peeler lahat yung pan para kung bakit po tatanggalin ito, hindi po siya masarap pag ano. Hindi tanggalin. So, ganoon. Tapos, ang pagtanggal po nito, tanggalin lang po muna yung itong tangkay po niya. So, tanggalin natin yung tangkay. Ganun po. So, maiwan po ito. Ngayon, ang titignan po natin kung saan yung end ng ito niya. So, ito po yung parang pinakabunganga po niya. So, kailangan kong tanggalin dito. At saka, ito po ay hindi po itatapon ito kasi magagamit din po ito pag close din. Lalagay din po pagkatapos lagyan ng So, ganito po yan. Ang paglinis. So, kailangan po natin ito. So, ganun. Tusukin lang kung ganun. Tapos, paikot-ikot lang po. Diba? So, ang pag ganito, kailangan pong maingat kasi once na nasobrahan mo yung ikot-ikot mo doon sa loob ay masisira itong ano niya, itong upo. So, pangit siya pag nasira. Kaya kailangan dahan-dahan. Dahan-dahan po yan. Para hindi po masobrahan yung pagtanggal doon sa may lamang loob po niya. So, ayan. Mararamdaman naman po. So, isang technique ko dito para hindi masobra yung yung itong ganito para hindi siya mabukasan dito. Diba may measure mo po yan. So, ganyan lang siya. Hawakan mo na lang kung saan siya yung measurement. So, yun yung igaganon mo. Saka mo na lang i-adjust pag natanggal mo na yung ibang laman niya, lamang loob niya. Ayan. Ganyan lang po ang gagawin sa ito. So, medyo nakakapagod ng kamay. Siyempre, kamay yung yung lalakas para maano mo doon sa loob niya. So, kailangan natin silipin kung natanggal na doon sa loob, yung lamang loob niya. Ang sunod po natin na gawin ngayon is ang beten dyan. Ayan. Tanggalin po natin yung kanyang tangkay. At huwag nating tanggalin lahat yung green niya. Yan, para kasi yan pampatigas habang ating linilinisan sa loob. So, kailangan po ulit natin yan, yung pangtusok po, tulad po ng ginamit natin doon sa ara. So, ganyan lang siya. Dandahanin po nating tusukin doon sa loob niya at tanggalin ulit natin yung lamang loob. Kailangan nating linisin ng maigi, pero dahan-dahan din po ang pagtutusok para hindi po siya magdiretso yung pantusok mo doon at hindi po mabutas yung talong na yan. So, kontrolin lang po yung kamay habang ito ay ating linilinisan sa loob para po hindi masira yung talong or hindi siya kahit konting sugat or butas ng talong na yan ay hindi po natin yon mabutasan yan. Ganyan lang po kalinis yan. Ganon ang pagtanggal natin. Huwag masyadong tanggalin yung green na yon. Alam niyo po kasi kailangan po natin na i-remain yung green na yon kasi yan po yung pampatigas doon habang linilinisan mo yan. Hindi mo maiwasan na 'di ba kuwan mo yung sa labas niya. So mabibitak po kasi yan pag wala yung green na pampatigas doon habang linilinisan natin sa loob niya. Ganyan lang po. Linis natin kaya needed po yung green na yun. Nung first time ko, tinanggal ko noon. Pero pagkatapos kong lininisan yun, nabitak ba? Nabitak yung bunganga niya. So, yan. Kailangan yan mag-remain dyan kasi pampatigas yan sa bunganga niya. Pag naluto na lang po at saka na lang po natin tatanggalin pagkakainin na po natin. Lagyan natin ng ng rice yan sa loob, babalbs ba yung aalsa yung rice. Masisira din, mabibitak pag wala yung green. So ingat lang po sa paglilinis hanggang matapos at pakiramdaman mo doon sa loob kung malinis na ba. Kontrolin mo yung kamay mo para hindi mo matusok. Ganyan lang, di ba? Paikot-ikot lang po ng dahan-dahan. Pagkatapos po niyan, ay kailangan po nating
hugasan ng tubig. Pag maramihan po ang gagawin mo na beten dyan, kailangan mo po siyang ibabad ng tubig kasi mangingitim po doon sa loob kung saan natanggal yung laman niya. Ibabad po yan para mag-remain po na white sa loob niya. Kasi pag mangitim po yan, pag maluto, pangit siya. Parang ang dumi ng rice na kapag maluto na. So, kailangan yan. Pag maramihan ang gagawin, ay babad natin sa tubig para hindi mangitim. Pero 4 lang po yung gagawin ko kasi 2 po kami ni Lola na kakain. So, tig 2 piraso kami. Yan. At pagkatapos po niyan, kailangan nating hugasan para matanggal. At pag habang hinuhugasan mo at mayroon ka pang nararamdaman dun sa loob na hindi natanggal, pwede pong ulitin na tanggalin. So, ganun lang po ang gawin natin na hugasan na po natin itong talong. Ganun lang po mga kapatid ang gagawin natin. Ito na po ang sunod na gawin natin. Kailangan po nating i-on ang ating gasol at kaldero ay ating ipatong po dyan at lagyan po natin ng mantika. So, corn oil po yung gamit ko. Any oil po na pwede natin gamitin. Yan po yung gamitin natin. Painitin po natin. Tapos ilagay po natin yung karne dyan. So no need po ng sibuyas or bawang dyan. So mantika lang po ang kailangan natin. Kaya ko po dyan linagay yung karne sa may takip po ng kaldero para makatipid po ako ng hugasin. O, diba? Nakatipid na talaga ng hugasin. So, yan na-defrost po yan na means meat or yung giniling po na karne. Kailangan po natin yan na iprito. So, mainit naman po yung manteka. So, dyan na lang po siya ma-defrost, At yan, kailangan nating haluin yan. Haluin lang po natin para yung init ng kaldero. So habang ganyan po ay kailangan po natin lagyan ng spices po nila. So ang spices po nila yung isang pinakamahalaga sa ating pagluluto sa harap. So yan, bahar po yan. Hindi ko po yan alam sa English. Basta sa Arabic is bahar. Yan. Kontrolin lang po yung ilagay dyan. Ang sunod po ito po yung spices nila na black pepper na durog. Durog na durog po yan. So, kontrolin din po yung ilagay natin. Kanyang spices, black pepper yan. Kasi may puti diba na pepper na durog. Yan po ay black. At ito po yung erfi. Hindi ko po alam sa English yan. Hindi ko alam kung cinnamon powder po ba yan or basta erfi sa Arabic word. At ang sunod po nating ilagay is yung Diyos Katib na durog. Kasi may Diyos Katib po na hindi siya durog. So, kulay medyo yellow po yung kulay ng Diyos Katib na durog na yan na ating ilagay. So, ayan, nalagyan na po natin ng spices. Huwag po muna nating lagyan ng asin at saka natin po titimplahan ang kanyang asin mamaya. So, ayan, kailangan po nating ihalo-halo yan para ma-mix po yung ating inilagay na spices sa may karne. Hindi pa siya gaanong na-defrost kaya medyo tigas-tigas pa pero mate-defrost din yan pag uminit na yung mantika niya. So, yan. Have patience po sa ating paghahalo. Dinidikdik ko po yan para mas madali. Diba? Kasi hindi nga po siya masyadong na-defrost. Kung may time po tayo na mas maaga is made-defrost po yan. Mas madali siyang maprito. Pero no choice, kundi ganyan na lang po yung gawin natin. Yan. So, ito po, nilipat ko po ito sa mas malakas ang apoy para po mag-dry po yan or matanggal po yung tubig niya. Kasi di ba habang piniprito mo yung galing sa freezer na karne, kusa po yung tumutubig. So, kailangan natin yung prituhin hanggang mawala yung
tubig niya. So, ang natira lang po is yung mantika niya. So, yan, naprito na po yan na karne. So, ganyan lang. Halo-halo natin para alam natin pag wala na siyang tubig doon sa may loob niya. Yan lang po. Halo-haluin lang po. Hanggang sa matapos. Ayan ang ating karne na nakasalang. Hindi nagdagan ko po siya ng paminta konti kasi parang kulang. Kaya nagdagdag. Pwede po tayong magdagdag ng spices niya pag malasahan po natin na kulang. Pwede po nating dagdagan. Huwag po natin munang lagyan ng asin, no? Tsaka na lang po mamaya yung asin niya pagtitimplahan na po natin doon sa may rice. Ngayon po, kukunin na po natin itong rice po natin is binabad po natin ng 1 hour. Sobra pa kasi kanina pang umaga. So, kailangan nating i-strain na wala na po siyang tubig. Ayun, para hindi so lagay po natin dito. And then, ilagay po natin itong karne na ating prinito. So, ayan. Lagay na po natin. Ayan, mix lang po dito. Kahit wag na po nating hugasan itong kaldero kasi dito din natin lulutuin. So, ayan. Pag nakalagay na po dito, ito, tetemplahan po ulit natin ng kanyang spices. So, bahar po ulit. Medyo damihan na po natin yung ilagay natin kasi meron yung rice. So, ayan. Paminta. At saka itong erfe. At saka itong just katib or nutmeg ito sa ano. So, ayun. Marami po kasi yung rice. Kaya medyo dinamihan ko. And then, budburan ulit natin ng ganito. Ito yung nutmeg po. Na hindi siya durog. Kailangan pong ganito. Yung puti. Hindi ko alam kung anong pagkaiba doon o sa durog na nutmeg. Saka dito sa hindi. Ayan. Saka natin kulang pa. Ito po yan. And then, halu-haluin lang po.
Mga pusa nag-aaway sa labas. Ito yan yung panghalo natin. Mix lang natin hanggang mahalo siya. So, lagyan na natin ng asin. Mix lang po natin ang ating rice. Kailangan ma-mix ng husto para so kulang yung mantika niya. Kailangan nating dagdagan ng mantika. Dagdagan natin ng oil. Kailangan ma-mix ng husto para yung spices ay maano doon sa may rice. Malagay sa rice. Kaya tapos tikman natin kung gusto yung asin. Okay, tamang-tama yung asin. Nako, nasubrahan yung paminta ko konti. But anyway, okay pa rin. Okay na siya. Kailangan po natin ng gloves. Mag-gloves po ako. Ayan, pagkatapos po natin mag-gloves, kunin na po natin ang ating ara and beten dyan. So, ayan po yung lininisan natin at hinugasan natin kanina. So, ilalagay po natin. Kailangan po natin ng gloves, no? Para sa kamay kasi mababad yung kamay ko doon sa may rice. So, yan, kaya yung isang kamay ko lang po yung naka-gloves. Kasi yun yung gagamitin ko na maglagay ng rice doon sa may beten dyan. So, ayan, ganyan lang po ang ating paglagay, mga kapatid, sa may rice doon sa loob ng talong. So, yan, yung kamay po, din po natin gamitin natin. Kailangan po natin ipasok doon sa loob niya para malagyan, and konting taktak lang po para siguradong nalagyan na po doon sa loob. Ayan, mini-measure ko po doon sa kamay ko. Pinapasok ko yung kamay ko doon para makita ko kung nalagyan na ba or puno na ba doon sa loob o hindi pa. So, ganyan lang po yung paglagay natin. Kailangan po natin ng space. Yan, spacean po natin doon sa may bunganga niya. Kasi hindi pwedeng punuin ng masyado. Kasi pag maluto po yan, para maluto po siya ng husto doon sa loob niya. So, linagyan ko lang po. Then, kukunin po natin yung tinanggal natin doon sa upo. Kaninang naglinis tayo, kaya sabi ko kanina huwag nating itapon. Kasi magagamit po natin yan na
pantakip doon sa may, yan yung talong na linagyan natin ng rice, ay kailangan po natin ng pantakip. Pero hindi po siya masyadong close doon sa may bunganga niya. So ayan, pinasok po natin dyan. Parang yan na po yung pinaka-takip niya. Maglagay po ulit tayo ng rice hanggang matapos po yung ginagawa natin. So ganun lang, paulit-ulit. Pagkatapos mong lagyan, make sure mo po doon sa loob niya kailangan ng space kasi mag-aalsa po yung rice, 'di ba? Pag maluto, kaya kailangan ng space doon sa loob. Kasi pag yan po ay siksik masyado yung linagay mo diyan sa loob ng talong or di kaya doon sa may upo, hindi po yan maluluto doon sa loob. So, mahirapan po na makapasok yung init ng tubig doon sa loob. Kaya hindi po yun maluluto. Ma-overcook na yung talong at saka upo hindi pa luto doon sa loob niya. Kaya kailangan natin na hindi siya gaanong punuin at hindi gaanong siksikin doon sa loob niya. Kaya yung kamay po natin, yung piname-measure natin kung tama na ba yung rice, dun sa loob may space ba or wala. So, ganun lang yung natin para maluto, yung sekreto para maluto yung nandun, yung sa loob-loob niya. Kasi medyo malaki po yung upo na yan. Kaya pag siniksik mo yan, ay hindi po, mahirapan po talaga maluto dun sa loob niya. Pag alam po natin na malalaki yung gamitin natin na upo na yan, ay kontrolin natin yung ilagay natin doon sa loob. Huwag masyadong masiksik kasi hindi talaga yan maluluto, di ba? So, yun lang yung gawin natin or sekreto para maluto doon sa loob niya. Pag kasi sobra sa 1 hour yung pangluluto mo diyan, mabibitak kusa yung yung upo na yan. So, kailangan yung 1 hour na yun ay luto na talaga doon sa loob din ng rice. Kaya, ganyan lang po. Linalagyan ng space yung upo. Hindi masyadong siksikin ng rice. So, yan, tignan nyo po yan. May space po yan sa gilid-gilid para maluto po doon sa loob niya. So, ganyan lang po yung gagawin natin. Ganyan lang hanggang sa matapos natin lahat na lagyan. So, paulit-ulit lang po. Ganun lang po ang gawin natin mga kapatid. Lagay ng lagay. At measure ng measure. Diba? Takip ng takip. Hanggang sa matapos natin lahat.
natapos nating linagyan ng rice ang lahat. Then yan din po, kailangan po natin ngayon ng kamatis para po gamitin po natin ito doon sa pansabaw po natin, or ito po yung gamitin pantubig po natin na lutuin yung araen beten dyan. So yan, kailangan po nating tanggalin. Yan, kailangan po natin pala ng blender. So tanggalin po natin yung matigas na bahagi ng kamatis. Tinatanggal ko na po para mas madali pong ma-blend yun. Yan, i-slice lang po natin ng maliliit. Hati-hatiin lang po natin, din ilagay natin doon sa loob ng blender. Yan, hanggang sa matapos po yan. So, ganyan lang ang gawin natin mga kapatid. Tanggalin yung matigas na bahagi ng kamatis and then i-slice natin, ilagay natin sa loob ng blender. So, ganyan lang po ang gawin natin. Make it sure na malinis po yung kamatis na ating gagawin. Ang mga kamatis po dito sa abroad ay na klase-klase. Meron po yung pang salata at meron din po talaga yung kamatis na intended for cooking. So, ang gamit ko po ngayon, kasi ito pong kamatis namin ay ito po yung pang salad. So, hindi po siya gaanong red. Mas maganda po kung may kamatis yung red na red ba. Na intended for cooking po talaga yun. Mas maganda po pag ganun yung gamitin natin. Pero for me, wala kami ibang kamatis kundi yung pang salad lang. Kaya yan na po yung gagamitin ko. Hindi siya gaanong red. Saka medyo matigas siya, hindi siya ganong hinog. So, yun yung gamit ko. So, kailangan po natin lagyan ng konting tubig. Yan. And then, lagay po natin doon sa may blender natin. Takpan po natin sa takip na para hindi matapon. Yan. Lagay ko na po dito sa may blender. And then, iyon po natin yan ng number 1 para dahan-dahan po siya mablend. 1 and 2 po kasi yun. Pero ang mostly ginagamit ko is number 1 para dahan-dahan siya at hindi tatalsik. Kaya yun lang. Antayin lang po natin na ma-blender po yung ating bine-blend ang ating kamatis. So, make it sure na ang kamatis po natin ay na-blend ng husto. Yung bang walang buo-buo doon sa loob niya. Para mas maganda. Kasi parang gawin natin yan yung pantubig natin doon sa lulutuin natin. So, make it sure na blend po yung kamatis. Ganyan lang. Antayin lang po natin na ma-blend yan. So, i-check ko lang po doon sa loob kung wala na talagang wala nang buo-buo. Yan, kung meron pang buo-buo, pag na-check natin ay yun ulit natin para madudurog po yung buo-buo. So, ganyan lang po ang gawin natin. Ayan, natapos na natin na blend ang kamatis natin. So, buksan na po natin. Ayan, i-prepare po natin yan na pantubig natin. So, okay na siya. Then, yung kaldero po na gamitin natin is ito po yung pinagprutuhan natin kanina. So, no need po na hugasan natin kasi malinis naman po at saka karne din lang yung nailuto dyan. So, bibinibilang ko po yung linalagay ko dyan sa loob ng kaldero kasi ngayong araw po ay 2 lang po kami ni Lola nakakain. So, 2 beten dyan at saka 4 na piraso na upo. So, yun po yung linagay ko dyan. So, para lang po sa 2 yan. Pero konti lang kinakain ni Lola. So, may matitira po dyan. Ayan. File lang po natin ng maganda dyan. Tapos, ilagay natin yung na-blend na kamatis.
So, yan. Nugasan ko lang po yung aking kamay. Ayan, lagyan po natin ng kamatis. So, kailangan nating hatiin yung na-blend natin na kamatis kasi konti lang yung luluto natin. At meron din tayong gamitin doon sa tinira natin, di ba, na hindi natin iluluto. So, yung natira na yun is ilagay ko ng lunchbox and then ilalagay ko po doon sa ref. So, ganun po yung gagawin natin pag marami. Kailangang hatiin. At minsan po kasi nagtatawag si Lola ng kanyang mga anak na kakain dito. Kaya minsan marami po akong linuluto. Pero sa ngayon ay sabi ko 2 lang kami kasi tinatamad akong magluto ng marami. Ayan po. So yan, dinagdagan ko po siya ng hot water. Kailangan po na hot water yung ating idadagdag dun sa may kamatis. So hindi po maganda pag cold water or yung galing sa faucet. Basta hot water po yung ilagay natin dyan, sa pandagdag natin doon sa may tinubig na tin na kamatis. So, ganyan lang po mga kapatid. Ayan, naka-level po yun yung tubig niya pero medyo marami konti yung tinubig ko kasi nga po ay malalaki yung upo na ating lulutuin. So, it means medyo matagal. So, lutuin po natin yan ng 1 hour hanggang maluto. So, ganun po katagal. Thank you guys sa inyong panonood sa aking